Sa unang tingin, mukhang perpekto si Ruben bilang isang tiyuhin. Malinis magdamit, mabango at galante sa mga salita. Nang lumipat si Alona, isang 20 years old na probinsyana, sa bahay niya sa Maynila upang mag-aral, hindi niya akalaing magbabago ang kanyang buhay. Dumating si Alona sa harap ng malaking bahay ni Ruben, dala ang dalawa niyang maleta. Ang bahay ay napapalibutan ng mataas na bakod, may malinis na hardin at isang fountain sa harapan. Bumisita si Ruben na may ngiti, binuksan ang gate at mainit siyang tinanggap. "Halika, Alona. Pasok ka. Sigurado akong pagod ka sa biyahe," sabi ni Ruben habang kinuha ang isa sa mga maleta niya. Pagpasok nila sa bahay, agad niyang ipinakita ang paligid. Malinis at elegante ang loob. May malalaking painting sa dingding, mga chandelier, at mamahaling muebles. "Dito ka titira habang nag-aaral ka sa Maynila. Gawin mong parang sarili mong bahay," sabi ni Ruben. "Napakaganda ng bahay. Para akong nanonood ng pelikula, ngunit may kakaibang alon sa hangin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may mas malalim na dahilan ang lahat." Bulong ni Alona sa sarili. Sa unang gabi, inihanda ni Ruben ang hapunan para kay Alona. Nagluto siya ng adobo at sinamahan ito ng mainit na kanin at prutas bilang panghimagas. Sa gitna ng hapunan, napansin ni Alona ang kakaibang tingin ni Ruben sa kanya. "Ang bait talaga ni Tito Ruben. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan," wika ni Alona, bahagyang nahihiya. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Basta't maayos ka dito. Sapat na yon para sa akin," sagot ni Ruben. Nakangiti ngunit may kakaibang tono sa mata niya. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Ruben si Alona sa kanyang kwarto. Malinis at maaliwalas ito. May malaking bintana na tanaw ang hardin sa likod. "Dito ka natitira. Siguraduhin mong komportable ka. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako," sabi ni Ruben. Iniwan siya at isinara ang pinto. Habang nagpapahinga si Alona sa kama, naisip niya kung gaano siya kaswerte sa tiyuhin niyang si Ruben. Ngunit may bahagi ng kanyang isip na hindi mapakali. Parang may kakaiba sa kilos nito na hindi niya maipaliwanag. Simple lang dapat ang lahat. Aral, tulog, gawaing bahay. Pero sa unang araw ko pa lang, parang may bumubulong sa akin na hindi ito basta ordinaryong pananatili. Kinabukasan, sabay silang nag-agahan. Habang kumakain, inabot ni Ruben ang isang sobre kay Alona. Naglalaman ito ng allowance na higit pa sa inaasahan niya. "Alona, ito para sa mga gastusin mo. Gusto kong makasigurado na maayos ka sa lahat ng bagay," sabi ni Ruben. "Tito, sobra-sobra na po ito." "Hindi ko po matatanggap," sagot niya, ngunit pilit pa rin itong iniabot ni Ruben. "Huwag kang mag-alala. Para sa'yo ito. Gusto kong matutunan mong umasa sa akin," sabi niya. May kakaibang lambing sa boses. May kakaiba sa mga salitang iyon. Para bang hindi lang simpleng tiyuhin ang nagsasalita, kundi isang taong may ibang nais iparating. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging magiliw si Ruben kay Alona. Palagi niyang inaalam kung anong kailangan nito at sinisiguradong wala siyang problema. Ngunit sa bawat ngiti at lambing, mas lalo niyang napapansin ang mga tingin ni Ruben. Mga tinging hindi niya mawari kung dapat ba siyang kabahan o matuwa. Isang gabi, habang nag-aaral si Alona sa sala, umupo si Ruben sa kabilang dulo ng sofa. Nagdala ito ng kape para sa kanya. "Huwag kang masyadong magpuyat, Alona. Mahalagang alagaan mo ang sarili mo habang nag-aaral ka," sabi niya habang nakatingin ng diretso sa kanya. "Opo, Tito. Salamat po sa kape," sagot niya. Ngunit ramdam niyang masyado siyang binabantayan. Habang tahimik silang nag-uusap, biglang naramdaman ni Alona ang kakaibang lamig sa hangin. Para bang may bumalot na hindi niya maipaliwanag. Habang natutulog si Alona, nanatili sa sala si Ruben, hawak ang isang baso ng alak. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto ni Alona, ang mga matay puno ng pag-iisip. Sa mga oras na iyon, hindi alam ni Alona na ang bawat kilos ni Ruben ay sinadya upang pagmasdan siya. Nagiging mas malapit si Ruben, ngunit hindi mawari ni Alona ang tunay niyang intensyon. Isang hapon, nagkasabay sila sa kusina habang naghahanda ng tanghalian. Bigla siyang tinapik ni Ruben sa balikat at tinulungan sa paghiwa ng gulay. "Ang galing mo na sa kusina, Alona.
Mukhang masasanay ka na rito, sabi ni Ruben, habang hinahawakan ang kamay niya upang itama ang hawak sa kutsilyo. Opo, Tito. Gusto ko pong maging mas maayos sa gawaing bahay dito, sagot niya. Ngunit naramdaman niyang masyadong malapit ang kanyang tiyuhin. Habang magkatabi sila, tila naramdaman ni Alona ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang iba ang tingin ni Ruben. Sa likod ng bawat galaw ni Ruben, nararamdaman ni Alona ang kakaibang pakiramdam. Hindi niya masabi kung dapat ba siyang kabahan o magtiwala. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw ang kakaibang atensyon na ibinibigay ni Ruben sa kanya. Sa unang tingin, parang perpekto si Tito Ruben. Pero sa ilalim ng maayos niyang anyo, may lihim na hindi ko pa nalalaman. Habang lumilipas ang araw, mas lalo kong nararamdaman na may hindi tama. Ngunit anuman iyon, hindi ko pa rin alam kung paano haharapin. Habang tumatagal, parang mas nagiging makulit ang tanong sa isip ni Alona. Bakit ganon si Tito Ruben? Sobrang bait niya, parang alaga na alaga siya. Pero sa bawat galaw niya, sa bawat titig, pakiramdam ni Alona, may iba siyang gustong ipakita. Ang mas nakakagulo, hindi rin niya maintindihan kung bakit hindi niya kayang pigilan ang sarili niyang mapansin ang kanyang tiyuhin. Ang lahat, ang boses niyang mababa, ang mga hakbang niyang tiyak, pati ang amoy niyang laging amoy sabon at kahoy, lahat ng iyon ay biglang nagiging mahalaga. Isang umaga, nagpresenta si Tito Ruben na turuan si Alona magluto ng almusal. Sa simula, simpleng gabay lang, sinasabi niya kung paano tamang hiwain ang gulay. Pero habang tumatagal, napansin ni Alona na hindi lang ang kamay niya ang ginagabayan ng tiyuhin. Parang may ibang plano ang bawat kilos nito. Ganito, steady lang ang kamay mo, sabi ni Ruben habang hinahawakan ang kamay ni Alona, inaayos ang posisyon ng kutsilyo. Tito, kaya ko naman po siguro, sagot ni Alona. Pilit na tumatawa pero naninigas na ang balikat niya. Relax ka lang anak. Dahan-dahan lang para hindi ka masugatan, sabi niya. Ang boses niya mababa at malumanay, halos isang bulong. Ramdam ni Alona ang bigat ng braso ng tiyuhin sa balikat niya, ang init ng kanyang katawan na halos dumidikit na sa kanya. Gusto niyang umalis, pero hindi rin maipaliwanag kung bakit nanatili siya. May kung anong init na gumapang sa dibdib niya, isang pakiramdam na bago pero mahirap pigilan. Isang gabi, kakauwi lang ni Alona mula sa klase nang mapansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Tito Ruben. Hindi niya alam kung bakit pero natutokso siyang sumilip. Ang unang nakita niya ay ang malalaking salamin sa loob ng kwarto nito. Pero ang tumatak sa kanya ay si Ruben. Nakatalikod ito, walang suot na pangitaas at pinupunasan ang buhok gamit ang maliit na tuwalya. Kitang-kita ang hubog ng kanyang katawan, matipuno at halatang alaga sa ehersisyo. Hindi maalis ni Alona ang tingin niya. Ang bawat galaw ng kanyang tiyuhin ay parang nagpapakilala ng isang bahagi nito na hindi niya pa nakikita. Alona, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Ruben, halatang nagulat pero hindi galit. Tito, sorry po. Hindi ko po sinasadya, sagot ni Alona, namumula habang pilit na umiiwas ng tingin. Huwag kang mahiya, sabi niya. Ang tinig niya halos parang nanunukso. Normal lang to. Wala naman tayong itinatago dito sa bahay, di ba? Tumawa siya ng mahina, pero ang titig niya ay parang nagtatanong. Ang hiya ni Alona ay parang apoy na kumalat sa buong katawan niya. Pero sa ilalim ng kahihiyan, may kung anong kiliti na naiwan. Pagbalik niya sa kwarto, hindi niya maiwasang isipin ang nakita. Ang bawat detalye ng katawan nito ay parang paulit-ulit sa isip niya. Bakit hindi niya ito makalimutan? Bakit parang gusto niyang mas maunawaan ang tiyuhin? Kinabukasan, habang nakaupo si Alona sa sala, inabot ni Tito Ruben ang isang paper bag. Agad siyang kinabahan nang makita ang laman nito. Isang pulang dress na manipis at halatang idinisenyo para magpakita ng kurba. Para sa'yo to, Alona, sabi niya habang inaabot ang bag. Para po saan, Tito? Tanong ni Alona, pilit na iniwasan ang pagkatitig sa kanya. Bagay na bagay sa'yo tong dress na to. Gusto kong makita kung gaano ka kaganda kapag suot mo ito, sagot niya. Ang tingin niya diretsyo sa kanya.
parang nag-aantay ng sagot na hindi alam ni Alona kung kayang ibigay. Habang hawak niya ang dress, ramdam ni Alona ang init sa pisngi niya. Bakit parang bawat salita nito ay may halong ibang kahulugan? May parte sa kanya na gustong tanggihan ang regalo, pero may mas malakas na bahagi na gustong subukan ito. Pagbalik niya sa kwarto, sinuot niya ang dress. Napatingin si Alona sa salamin at parang hindi siya ang nakikita niya. Ang babae sa salamin ay iba. Mas tiwala sa sarili, mas malakas. Ngunit sa likod ng kumpiyansang iyon, may nararamdaman siyang kaba. Ang bawat linya ng tela ay parang yakap at ang bawat detalye ay parang sumisigaw ng atensyon. Hindi niya maalis ang tanong sa isip niya. Ano ang magiging reaksyon ni Ruben kapag nakita siya sa ganito? Gusto ba niyang malaman ang sagot? At kung gusto niya, bakit? Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, ramdam ni Alona ang bigat ng tingin ni Tito Ruben mula sa kabilang dulo ng mesa. Tahimik siya, pero ang bawat kilos niya ay parang sinasadyang maghintay ng reaksyon. Alona, masaya ako na nandito ka sa bahay, sabi ni Ruben. Ang boses niya malumanay, pero puno ng emosyon. Salamat po, Tito. Ang bait niyo po sa akin. Sagot ni Alona, pilit nang umiti pero hindi makatingin ng diretsyo. Gusto ko lang na maging maayos ka. Napapasaya mo ako sa bahay na to, sagot niya. At ang mga salita niya ay parang may mas malalim na kahulugan. Pagkatapos ng hapunan, natagpuan ni Alona ang sarili sa sala. Tahimik na nagmumuni-muni habang hinahaplos ang tela ng pulang dress na binigay sa kanya. Sa likod ng isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang mga eksena ng araw na iyon, ang mga titig, ang mga salita, at ang mga damdaming hindi niya maipaliwanag. Pakiramdam niya, may kung anong hindi niya maunawaan, ngunit pilit na gumigising sa kanya. Habang lumilipas ang mga sandali, naramdaman niya ang mga yapak ni Ruben papalapit. Tumigil ito sa likuran niya, hawak ang isang baso ng alak. Hindi nagsalita si Ruben, ngunit naramdaman niyang nakatingin ito sa kanya, tila nag-aantay ng anumang kilos mula sa kanya. Alona, hindi mo pa sinasabi kung nagustuhan mo yung dress. Ani Ruben, halos bulong. Maganda po, Tito. Hindi ko lang alam kung kailan ko maisusuot, sagot niya. Pilit nang ngumiti habang umiiwas ng tingin. Isuot mo kapag may espesyal na okasyon. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangan ng dahilan para maging maganda, sagot nito. Napatingin si Alona at sa unang pagkakataon, hindi siya umiiwas sa mga mata ng kanyang tiyuhin. Sa saglit na iyon, parang nagkaroon sila ng hindi binibigkas na kasunduan. Isang unawaan na mas malalim kaysa sa mga salitang nasabi nila kanina. Sa bawat galaw ni Ruben, kitang-kita ang tagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Ramdam ni Alona ang init sa bawat salita niya, sa bawat tingin niya, mga bagay na hindi na pangkaraniwan para sa isang tito. Pero imbes na magpatalo, ginamit niya ang pagkakataong iyon para sa kanyang plano. Alam niyang ang pagkasilaw ni Ruben sa kanya ang magiging sandata niya upang kontrolin ang laro. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Alona sa kanyang kwarto upang maghanda. Hawak niya ang cellphone habang iniisip ang bawat detalye ng plano. Tumayo siya sa tabi ng shelf sa gilid ng kama, isang lugar na perpekto para maitago ang recording device. Maingat niyang tinakpan ang phone gamit ang kanyang scarf bago ito inilagay sa recording mode. Alam niyang isang maling galaw ay maaaring magdulot ng kapahamakan, pero sigurado siya sa kanyang mga hakbang. Hawak niya ang alas at sisiguraduhin niyang siya ang magtatapos ng laro. Maayos niyang inayos ang kwarto, siniguradong mukhang natural ang lahat. Sinilip niya ang anggulo ng camera, kita ang kama, ang ilaw, at bawat bahagi ng kwarto na mahalaga upang makuha ang eksena. Habang hinihintay niya ang pagdating ni Ruben, ramdam niya ang kaba sa dibdib. Pero mas nangingibabaw ang determinasyon niyang isakatuparan ang kanyang plano. Hindi nagtagal, kumatok si Ruben sa pinto. Alona, pwede ba kitang makausap? Tanong nito mula sa labas. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto, pilit nang iningitian ang kanyang tiyuhin habang tinatago ang tunay niyang nararamdaman. Sige po, Tito, sagot niya ng mahinahon.
Pagpasok ni Ruben, dala nito ang isang baso ng alak. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang presensya niya mas mabigat kaysa dati. Alona, gusto ko lang sanang mag-usap tayo ng masinsinan, ani Ruben habang inilalapag ang baso sa maliit na mesa. Opo, Tito. Ano pong gusto ninyong sabihin? Tanong ni Alona, kunwaring inosente. Hindi ko na kayang itago. Mahal kita, sagot ni Ruben. Ang boses niya mababa at puno ng emosyon. Nagkunwari si Alona na nagulat. Tito, hindi ko po alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Sagot niya, nanginginig ang boses na tila nag-aalinlangan. Walang mali sa nararamdaman natin. Hayaan mo lang akong ipakita kung gaano ka kahalaga. Bulong ni Ruben habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Ramdam ni Alona ang init ng kanyang palad, pero sa kaloob-looban niya, alam niyang siya pa rin ang may kontrol sa sitwasyon. Hinila siya ni Ruben patayo at dahan-dahang inilapit ang mukha nito sa kanya. Ramdam ni Alona ang init ng hininga ng kanyang tiyuhin bago nito inilapat ang labi sa kanya. Sa una, gusto niyang umatras, pero pinigilan niya ang sarili. Hinayaan niya ang halik, puno ng init at damdaming matagal nang pinipigil ni Ruben. Alam niyang ang bawat segundo ng sandaling iyon ay mahalaga sa kanyang plano. Habang tumitindi ang init ng gabi, gumapang ang mga kamay ni Ruben sa balikat ni Alona, humahaplos sa kanyang buhok. Ang init ng kanyang katawan ay dumikit sa kanya habang ramdam niya ang bawat galaw nito. Sa kabila ng lahat, nanatili si Alona sa plano. Alam niyang ang bawat hakbang ni Ruben ay lalong nagpapalapit sa tagumpay niya. Hindi kita sasaktan. Pangako, bulong ni Ruben habang hinahaplos ang mukha ng dalaga. Natatakot pa rin po ako, sagot ni Alona, pilit na pinipigil ang panginginig ng boses. Huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo, sagot ni Ruben, mas lumapit pa, dahan-dahang hinahaplos ang likod niya. Habang lumilipas ang gabi, unti-unting bumuo si Alona ng plano sa isip niya. Hindi ito tungkol sa kung paano siya makakaalpas sa sitwasyon. Alam niyang kontrolado niya iyon. Ito ay kung paano niya maisa sa katuparan ang pinakamatinding hakbang. Alam niyang ang lahat ng ginagawa ni Ruben ay may mas malalim na kahulugan sa kanya, ngunit para kay Alona, bawat galaw nito ay isang hakbang papunta sa bitag na inilaan niya. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Ruben, dahan-dahang bumangon si Alona mula sa kama. Sinilip niya ang nakatagong telepono sa shelf at tiniyak na nakuhanan nito ang lahat ng eksenang kailangan. Hindi maiwasang bumilis ang tibok ng puso niya habang pinapanood ang maiksing clip upang masiguradong malinaw ang bawat detalye. Tumigil siya saglit, pinipilit na huwag magpakita ng anumang pagbabago sa ekspresyon. Habang nagising si Ruben, ngumiti ito ng bahagya. Gising ka pa? Ano, Alona? Tanong nito habang hinila siya pabalik sa kama. Tumawa siya ng mahina, pilit na itinatago ang kanyang tagumpay. Nagugutom lang po ako, Tito. Sagot niya sabay balik sa tabi nito. Habang nakahiga sa tabi ni Ruben, nagmuni-muni si Alona. Ramdam niya ang bawat galaw nito, ang tiwala nitong hindi siya kailanman lalaban. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakikita niya ang eksaktong larawan ng kanyang tagumpay. Inisip niya ang reaksyon ng pamilya nila, ang galit na mararamdaman ng bawat isa kapag nalaman nila ang katotohanan. Sa mga susunod na oras, mas naging kampante si Ruben. Ang bawat galaw nito ay puno ng tiwala. Hindi alam na ang bawat kilos nito ay nasa ilalim ng plano ni Alona. Habang nakahiga sa tabi niya, tahimik siyang nagmuni-muni. Ang gabing iyon ay puno ng kahulugan para kay Ruben. Ngunit para kay Alona, iyon ay ang unang hakbang patungo sa kanyang paglaya. Alam niya na ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano para sa tagumpay at hindi na siya muling magpapatalo. Ang bawat hakbang ni Alona patungo sa araw na ito ay planado. Hindi lang niya gustong tapusin ang laro ni Ruben. Gusto rin niyang ipakita sa lahat kung sino ito at kung paano siya sinubukang gamitin. Pero alam niya, kailangan niyang magpakitang matalino at maingat upang maisakatuparan ang kanyang plano. Habang naghahanda si Ruben ng almusal, hawak ni Alona ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang recording mula sa nakaraang gabi. Malinaw ang bawat detalye,
mga galaw, boses at emosyon, sapat na upang maipakita ang totoo. Habang pinapanood ito, napangiti siya ng bahagya. Sa isip niya, oras na upang ilabas ang alas na hawak niya. Nag-type siya ng mensahe sa family group chat. May kailangan kayong malaman tungkol kay Tito Ruben. Magkita tayo mamaya sa bahay niya. Habang ipinapadala niya ang mensahe, ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Sa kabila ng kaba, ang determinasyon niyang mabigyang hustisya ang sarili ang nangingibabaw. Pagbaba niya sa sala, nakita niyang masaya pa rin si Ruben habang inihahanda ang pagkain. "Good morning, Alona. Kumusta ang tulog mo?" Tanong nito, puno ng kasiyahan. "Okay naman po, Tito. Salamat po sa lahat." Sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa ilalim ng kanyang ngiti ay ang determinasyon na tuluyang pabagsakin si Ruben. Habang kumakain sila ng almusal, sinubukan ni Ruben na magkwento ng magaan, hindi man lang naghihinala sa tunay na nararamdaman ni Alona. Sa bawat tingin niya, parang ramdam ni Alona ang ilusyon ng kumpiyansa na bumabalot kay Ruben. Ang hindi alam nito, ang bawat ngiti niya ay isa ng anino ng pagkatalo. Hapon na nang dumating ang pamilya ni Alona. Isa-isa silang pumasok sa bahay, halatang nagtataka ngunit seryoso. Ang pinsan niyang si Carla ang unang lumapit kay Alona, dala ang kumpiyansa at galit na nagsisilang ng katanungan. "Anong nangyayari dito, Alona?" Tanong ni Carla. "May ipapakita ako sa inyong lahat." Sagot niya, hawak ang cellphone na naglalaman ng ebidensya. Tumayo si Alona sa gitna ng sala. Tinitingnan ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya na nakapalibot kay Ruben. Si Ruben naman ay halatang kinakabahan na, ngunit pilit pa rin ang ngiti sa kanyang mukha. "Anong ginagawa niyo rito?" Tanong ni Ruben. Ang tono niya pilit na mahinahon. "Ruben, may kailangan kang ipaliwanag," sabi ni Carla. "Alona, ipakita mo sa amin ang sinasabi mo." Pinindot ni Alona ang play sa video at ipinalabas ito sa harap ng lahat. Sa unang ilang segundo, tahimik ang lahat. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbago ang kanilang mga mukha, galit, pagkabigla at pagkamuhi ang makikita sa kanilang mga mata. Ang bawat salita ni Ruben, bawat galaw, ay malinaw na nakita sa video. "Alona, anong ibig sabihin nito?" Sigaw ni Carla, ang boses niya nanginginig sa galit. "Si Tito. Ginamit niya ang tiwala ko," sagot ni Alona. Pilit na pinapakita ang kahinaan habang nanginginig ang boses niya. "Hindi ko alam kung paano ako nalagay sa sitwasyong ito, pero sinigurado kong maipagtatanggol ko ang sarili ko." Habang pinapanood ang video, nakita ni Alona ang pagbabago sa ekspresyon ni Ruben. Mula sa kumpiyansa, naging gulat, at sa huli, galit. "Alona, anong ginagawa mo? Bakit mo ako sinisiraan sa pamilya natin? Akala ko espesyal tayo." Sigaw ni Ruben. Tumayo mula sa sofa. Ang boses niya halos pumutok. "Tito, hindi ito tungkol sa pagiging espesyal. Ginamit mo ang tiwala ko para sa sarili mong kasiyahan. Pero ngayon tapos na. Alam na nila ang totoo," sagot ni Alona. Ang boses niya malamig at puno ng determinasyon. Ang bawat sigaw ni Ruben ay parang tugon ng isang taong alam niyang wala nang magagawa. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit hindi na siya pinakinggan ng kanyang mga kamag-anak. "Hindi totoo ito. Binabaligtad lang ako ni Alona." Sigaw niya, pilit na inaabot ang cellphone ni Alona, ngunit mabilis itong inilayo ng dalaga. "Ruben, paano mo nagawa ito? Walang kwenta ang sinasabi mo. Kitang-kita sa video ang totoo." Sigaw ni Carla, ang boses niya puno ng galit. Hindi mapigilan ni Ruben ang pagbagsak ng kanyang kumpiyansa. Halos magmakaawa siya habang nakatingin kay Alona. "Alona, pakiusap. Sabihin mo sa kanila ang totoo." Tumingin si Alona sa kanya at sa sandaling iyon, alam niyang hawak niya ang huling alas. "Tito, ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging matalino. Salamat na lang at natutunan ko yon bago pa maging huli ang lahat." Habang nagkakagulo ang pamilya sa sala, si Carla ang unang nagsalita. "Ruben, wala ka ng lugar sa pamilya natin. Hindi namin mapapalampas ang ginawa mo kay Alona." Habang naririnig ang kanilang mga usapan, hindi mapigilang maalala ni Alona ang lahat ng takot at pagdududa na kanyang naramdaman sa bahay na ito. Pero ngayon, sa huli, siya na ang may kontrol. Tahimik na tumayo si Alona mula sa kanyang kinauupuan.
Tumingin siya kay Ruben sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata puno ng determinasyon at tapang. Tito Ruben, tapos na ang laro mo. At sa oras na ito, ako ang nanalo. Habang lumalayo si Alona, narinig niya ang mga huling sigaw ni Ruben, galit, puot, at desperasyon. Pero hindi na siya lumingon. Alam niyang ang bahay na iyon, na minsang naging lugar ng kanyang takot, ay ngayon naging lugar ng tagumpay. Habang nasa kotse, tumunog ang cellphone na ni Alona. Isang mensahe mula kay Carla ang lumitaw. Alona, ginawa mo ang tama. Nandito kami para sa'yo. Tumitig siya sa bintana at sa loob-loob niya, alam niyang tapos na ang laro ni Tito Ruben. Pero alam din niya, ang laban na ito ay isang hakbang pa lang patungo sa kanyang ganap na kalayaan. Habang lumalayo si Alona mula sa bahay na iyon, iniwan niya rin ang lahat ng bigat ng nakaraan. Si Ruben, na minsang akala niyang malakas at hindi matitinag, ay naiwan mag-isa, nakakulong sa sariling mga kasalanan. Sa bawat hakbang niya palayo, ramdam niya ang pagbawas ng bigat sa kanyang dibdib. Lumabas siya mula sa kadiliman bilang isang bagong tao, mas matatag, mas malaya. Sa huling pagkakataon, nilingon niya ang bahay. Si Ruben ay nakaupo sa sofa, ang ulo'y nakayuko, at ang buong bahay ay tahimik, tila isang anino na lamang ng kanyang dating mundo. Ang mga kamag-anak nilang dati sumusuporta sa kanya, ngayon ay puno ng galit at pagkadismaya. Hindi ka namin mapapatawad sa ginawa mo, Ruben. Sigaw ng isa nilang tiyahin mula sa loob ng bahay. Hindi ka na bahagi ng pamilya namin. Dapat kang mahiya sa ginawa mo kay Alona. Dagdag ng isang pinsan, ang boses niya puno ng galit at pagkasuklam. Habang naririnig ang mga ito mula sa labas, ramdam ni Alona ang kakaibang ginhawa. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nakakulong sa takot na minsang bumalot sa kanya. Ngayon, alam niyang siya na ang may kontrol sa kanyang buhay. Ang bahay na iyon, bulong niya sa sarili, na minsan kong tinirhan, ay naging saksi ng kasalanan at pagdurusa. Pero ito rin ang lugar kung saan natutunan kong ipaglaban ang sarili ko. Naiwan si Tito Ruben sa kanyang madilim na mundo. At ako? Lumalabas ako sa liwanag. Sa kanyang bagong apartment, tahimik na nagbukas ng mga kahon si Alona. Habang inaayos niya ang mga gamit, tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe mula kay Carla ang dumating. Alona, proud kami sa'yo. Alam naming kaya mong magsimula ulit. Nandito lang kami para sa'yo. Ngumiti si Alona at tumingin sa salamin. Ang babae sa harap niya ay hindi na ang Alona na minsang natatakot at nagdududa. Siya na ngayon ay isang Alona na natutong lumaban at magtiwala sa sarili. Maraming salamat, Carla. Sagot niya habang nilalagay ang isang frame ng kanilang pamilya sa bedside table. Hindi ko magagawa ito kung wala kayo. Sa bawat araw na lumilipas, parang panibagong hakbang ang bawat sandali patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Hindi niya binura ang mga alaala ng nakaraan. Ginamit niya ang mga ito bilang paalala na kahit sa gitna ng sakit, may lakas na mabubuo. Samantala, sa loob ng madilim na bahay ni Ruben, siya'y nag-iisa. Nakaupo siya sa sala, ang mukha niya punong-puno ng lungkot at panghihinayang. Hawak niya ang mga lumang litrato ng pamilya, na para bang sinusubukang balikan ang panahon kung kailan may respeto pa sa kanya ang lahat. Alona, ginawa ko ang lahat para sa'yo. Bakit mo ako ginantihan ng ganito? Bulong niya sa hangin, ang boses niya basag, puno ng sakit. Ngunit ang kanyang mga tanong ay walang sagot. Ang katahimikan ng bahay ay nagiging mas mabigat sa bawat minuto. Natutunan niyang ang pananakit ay may kapalit. Ang kapangyarihan na minsan niyang hawak ay ngayon naging anino na lamang ng nakaraan. Naiwan siyang mag-isa, walang pamilya, walang respeto, walang natira kundi ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Habang tumatakbo ang mga araw, unti-unting binubuo ni Alona ang sarili niya. Nag-enroll siya sa isang bagong kurso, nagtrabaho ng part-time, at nagsimulang makilala ang sarili niya ulit. Sa bawat bagong kaibigan, sa bawat bagong karanasan, nahanap niya ang piraso ng sarili niyang nawala. Isang araw, habang naglalakad pa uwi galing sa trabaho, napadaan siya sa isang park. Naupo siya sa isang bench at inilabas ang kanyang journal.
Habang nagsusulat ng mga plano para sa hinaharap, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan sa paligid. Ang sakit na iniwan niya sa akin ay hindi na mahalaga. Naisip niya habang sinusulat ang kanyang mga layunin. Ang mahalaga ay ang mga natutunan ko na ang pagmamahal sa sarili ay ang pinakamalaking tagumpay. Habang tiningnan niya ang paligid, parang bago ang mundo sa kanyang paningin. Ang mga puno, ang hangin, at ang mga taong dumadaan ay tila simbolo ng kanyang bagong simula. Sa sandaling iyon, alam niyang handa na siyang magsimula ulit. Sa huli, lahat ay may natututunan. Si Alona, natutunan niyang hindi lahat ng tao ay dapat pagkatiwalaan at na siya'y mas malakas kaysa sa inaakala niya. Si Tito Ruben, natutunan niyang ang pananakit at kasinungalingan ay laging may kapalit. Sa wakas, siya ang tunay na natalo. Habang nakatingin sa malayo, hawak ang lapis at journal, ngumiti si Alona. Ang buhay ko ay akin na ulit. Wala nang takot, wala nang alinlangan. Ako ang sumulat ng kwento ko at sa wakas, natapos ko ito ng matagumpay. The end.